Agad po akong umuwi guys, galing po tayo sa city, no. Ngayon po nag-alala po ako kasi pinuntahan ko po doon sa park. Wala po talagang mga duwende na sumasagot sa akin. Kaya natakot po ako, nag-alala dahil po sinabi ni Ramil baka po ay pinatay na daw ng mga kulto. Pero hindi ako makapaniwala guys. Wala po silang kamatayan. Kung tao man lang po ang pumatay sa kanila, hindi po mangyayari at mangyayari yan. Kaya pinuntahan ko po dito ngayon guys. Kanina pa ako dito, wala pa rin sumasagot. Ano kaya nangyayari? Sana po ay maging maayos. Baka po iniwan na po tayo. Baka po ay nagsawa na po yung kanilang hari na patingnan po yung mundo natin. Wala naman po mga tao talaga na naniniwala dito. Kahit ay nangyayari na po yung pinapaabot nila. Baka nagtampo. Kaya paghihintay na po tayo guys kung kailan po makarating po yung makabalik yung mga kaibigan natin. Baka po, kanina doon ako sa park, wala po talagang sumasagot. Hanggang ngayon wala pa rin sumasagot dito. Nag-alala na po tayo guys dahil po ay baka po ay iiwan na po tayo ng ating mga kaibigan. Kasi po kinakausap ni Ramil daw doon sa tinawag po daw niya doon sa park, ngunit ay walang sumasagot. Kaya pati ako wala pa rin sumasagot guys. Walang sumasagot kahit ni isa lang. Hanggang ngayon dito ilang oras na po tayo dito nag-aantay po kung kailan po sila makapagbigay po ng response sa atin kung bakit po sila ay nang iiwan po sa atin. Kaya lang hindi lang po talaga maganda yung ipinapaabot ni kaibigan natin na si Ramil na ito po daw ay baka daw pinaktay po daw ng mga kulto. Grabe naman to. Hindi pa ko makapaniwala guys kasi po hindi naman po sila mapaano po sa mga tao lang, no? Kung elemento ang umano sa kanila, siguro may kalalagyan po talaga yung mga kaibigan. Kaya hindi po ako nawalan ng pag-asa dito guys hanggat makausap natin sila. Kaya gusto ko talaga na maipaabot sa inyo kung okay lang po ba yung mga kaibigan natin. Nag-alala po ako kasi marami pa tayong hindi natapos na mga mission dito sa mundo guys. Kaya magpapatuloy pa ang ating pag-a-update sa mga kalagayan po. Kasi maulan po ngayon dito guys. Ilang araw na po yung ulan dito na walang tila. Linyo! Ikaw to? Grabe. Nag-alala po ako kaibigan kasi po si Ramil, tinawagan po niya ako kahapon. Kayo po daw ay pinatay daw ng mga kulto. Oo kasi nga, pumunta ko kanina doon sa park, ngunit wala ka. Kaya dito na lang ako, nagbaka sakali na lang. Kumusta sila, tatay at sige, siyoto? Okay lang. Sige, okay lang po yan. Guys, wala po yung mga kaibigan natin guys. Kaibigan natin Rindilinyo. Yung pumunta dito nang makita daw niya na nag-alala po tayo kasi ulan, ilang oras na po tayo dito nag-antay. Hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa guys. Kaya lumitaw po siya. Kaibigan, kamusta kayo? Bakit hindi po ninyo nasagot si Ramil kagabi o kahapon? Totoo po yan? Guys, mayroon po silang mission guys na ipinagawa ng ating mga kaibigan. Ano pa ba yung kaibigan? Naku po. Mayroon pong nakuha ang ating mga kaibigan ngayon guys na malaking problema na haharapin ng ating bansa. Kaya wala po sila nakausap ni Ramil dahil po ay updated po talaga ang kanilang pagmamasid po sa ating mundo. Ngunit sawi pa rin sila dahil po ngayon ang mga tao ay wala po talagang kung siya tawag ani kaibigan, wala katagbawan, hindi satisfied. Gusto po nila na gusto po nila daw guys na yung tao na kanilang gustong ipa-impeach, yun po ang malaking problema dito, no? Tagilid po si Sara Duterte po ngayon guys. Ito po yung sabi ng ating kaibigan, kung sakali man na yung sa Senado na po talaga daw yung impeachment, no? Nasa Senado na. Problema lang po dito, magkakagulo po daw ito guys. Kaya tandaan po natin na sana po ay maging maayos ito kahit po ay hindi po pumayag talaga si BBM na ipa-impeach si Sara. Ngunit maraming tao na gusto po talaga. Natakot manggod sila kaibigan, di ba? Ano po bang mangyayari dito kaibigan kung totoo man po ito yung nakita po ninyo na mayroong mga malaking problema pa na haharapin po ng aming bansa, lalo na at
Gusto po nila na maipa-impeach si Sara. Kaya pala guys, hindi po sila nakasipot kay Ramil. Tinitingnan po, ha? Nagbago po ang hangin guys. Tagilid yun daw si Sara karon. Ngunit, huwag daw tayo mawala ng pag-asa. Bakit po kaibigan? Oo nga, sabi ng ating kaibigan, baka po ay magtaka kayo kung bakit. Baka sabihin po nyo na meron kaming kinakampihan. Hindi, nag-alala si kaibigan, no? Kung ano mangyari kay Sara, malaking problema ito. Marami magsalpukan po talaga ng ating mga gobyerno at yung mga retired po natin. Lalo na po na nagsalita na po si Normie Suarez. Hindi po nila iiwan po talaga sila Sara guys, no? Yun po ang natatakutan ni kaibigan. Ayaw po ni kaibigan na mangyari po yung mga hinulaan po nila na magkakagulo, mag-unay-unay ang kapwa Pilipino magpatayan na hindi pa nila alam na yung China ang dapat po natin na pagtuunan po ng pansin ngayon. Sabihin po ng ating kaibigan, ito po ba talaga ang makikita po yung mangyayari ngayon kung sa tuwing ito ay si Sara ay matanggal sa pagka-vice president, ma-impeach po siya, mayroon pong mangyayari na revolusyon ba yan o kudita o ano man yan. Antayin na lang po natin guys, pero ipagdasal pa rin natin na hindi ito magkatotoo. Dahil kapag ito ay mangyari na pagpapatalsik kay Sara, dahil po ay sila ano na, yung Senado na po talaga yung pumalag ng asikuan. Yung kumampi kay Duterte, yung matanda. Indrili ba yon? Yun po ang problema dito guys, no? Kahit ginawa na po ng ating mga kaibigan yung mabuti na ipinapaabot sa tao, ngunit ayaw pa rin nila magbago, ayaw pa rin nila na mag-focus sa kanilang gagawin na tuunan ng pansin po ngayon ang China. Hindi sana yung mga sarili po nating bangayan dito. Natakot si kaibigan guys, kasi po tagilid si Sara karon. Kasi yung Senado na po talaga yung nag-ano ng impeachment, no? Baka hindi ko pa alam kaibigan kung mayroon po bang na-impeach noon. Para sino po na-impeach noon? Totoo po yan, pinakauna ba si Sara noon? Si Estrada? Na-impeach ba si Estrada? Guys, hindi ko pa natatandaan matagal na yun Ha? Ayaw kong matulad po siya ni Estrada. Ay nako. Guys, nakakatakot po itong ipinapaabot ng ating kaibigan, no? Hindi po nakauwi yung mga kaibigan natin, pero sabi ng ating kaibigan, uuwi po daw ngayon. No, maghintay po tayo kasi hangga't makausap po natin yung balita ngayon, kasi po nakita po ng ating mga kaibigan na mayroon pong problema na humingi po ng tulong yung mga taga-aklan po sa atin na patingnan kung saan po yung bangkay ng bata, kung saan po talaga ngayon, no? Napunta yung mag-aabang po kayo guys, isunod po natin ito, no? Itanong po natin kaibigan sa inyo, di ba? Sige po, salamat. Kung baka mayroon po kayong matulong na ipaabot po sa mga magulang doon sa Aklan kung saan po talaga hanapin dapat yung bata para ay hindi po talaga sila mawalan pa ng hindi po dapat mawalan po ng pag-asa yung mga magulang na makikita po talaga yan. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-update. Pasensya na po kayo kung pinagsasabihan kayo ni Ramil na pinaktay kayo ng kulto. Oo, maraming salamat. Ngayon po guys, abangan na lang po ninyo ang ating mga karugtong po na mga pangyayari na kanilang i-update sa atin, no? Kuha lang si kaibigan na hadlock lang jud kayo karon, no? Sa mahitabo nga dapat unta ang pukusan karon, ang atong makalaban kini yung China. Gubot kay ta sa China, luoy kay ta. Tapos kini ato ang mga gobyerno, ang ilahang gusto na mangyari, gusto na ipa-impeach kasi po takot po sila na si Sara Duterte makatakbo ngayong halalan na 2028 na presidente. Yun po ang focus po ng mga tao na gusto po nilang ipa-impeach dahil po sa nangyayari sa budget, no? Na hindi po talaga na nasagot pa ni Sara Duterte. Dapat sinagot na lang po para hindi po daw umaba. Para ma-focus na lang po sa problema sa ating kalaban po ngayon, no kaibigan? Maraming salamat po kaibigan. Salamat po.